Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Doon sa mga nakaraang vlogs ko po tungkol doon sa Toyota Corolla Altis na hybrid, marami pong mga questions doon na hindi ko pa po nasagot talaga ng kumpleto. Ngayon po ay sasagutin ko yung mga tanong na yan, pero bago ko gawin yon, bibigyan ko lang kayo ng konting backgrounder doon sa Altis na yon. Yun po ay pagmamayari ng aming kaibigan, nabili niya sa isang buy and sell. At yung buy and sell naman po na yon, napanalunan niya yun sa bidding ng insurance. Yun po kasi ay na-write off na ng insurance. Nalubog po kasi sa baha yung hybrid po na yun at nasira na yung baterya. Doon sa pagkakasira po ng baterya, hindi na po nasakop yun ng warranty. Kinuha na ng insurance. Ngayon, pinarapol niya yan, napunta sa buy and sell, binenta doon sa kaibigan namin. Tapos yung kaibigan naman namin, dinala sa amin yung unit na yon para gawin. So alam niya siguro talaga na kayang-kaya namin gawin yon. Kaya lang, may mga tanong. Una, yung nagtanong po dito, bakit hindi na nga lang daw po namin pinagana yung engine, yung internal combustion engine, dahil ito naman daw po ay hybrid. So ang pagkakaunawa niya, kapag ka-hybrid, pwedeng gumana ang engine lang, pwedeng gumana ang electric motor. So yun yung tinatawag na series parallel. Ngayon, meron din namang series hybrid lang na yung engine magiging generator para kargahan yung battery at yung battery naman, ang pagaganahin niya lang ay yung motor. Meron din pong nagtanong, ang sabi po niya, baka daw po hindi talaga lang namin alam kung paano gagawin yung hybrid na yon, kaya daw po pinagpraktisan lang namin. Kasi nga po doon sa unang vlog, wala pa tayong nabiling battery. Kaya po nakahang yung content po na yon. So yung sumunod naman na content ay meron na tayong nabiling battery. Ngayon, ang isa pang nagtanong, ang sabi po niya, baka naman daw po for vlog purposes lang yung content ko. Ipinakita ko yung hybrid na yon, pinakita ko yung sirang battery para lang makakuha ako ng mga subscribers. Tapos may nagtanong pa, bakit daw po hindi na lang namin kinargahan yung baterya? Ang pagkakaalam niya kasi, yung ibang mga hybrid, isasaksak mo sa wall socket mo, sa 220 mo, yung tinatawag na plug-in hybrid, at makakargahan na yung baterya. Doon po sa unang tanong, bakit daw po hindi na lang pinagana yung engine para mapakinabangan at para magamit itong Toyota Corolla Altis na hybrid po na ito? Mga kapatid, ang design po ng Toyota hybrid o itong Altis na ito ay hindi po talaga gagana yung engine kapag sira yung battery. Dahil yung battery po ang magpapaikot doon sa electric motor at yung electric motor naman na yun ang magpapa-start doon sa engine. The generator uses the engine rotation to generate electricity, which is sent to the motor and the drive batteries. It is also used as the engine starter and provides smooth engine starting. Kung walang karga yung battery, walang starter. Pero hindi ito katulad ng mga lumang sasakyan, mga conventional na sasakyan na may sariling starter motor. Ngayon, totoo po na pwedeng ang gagana lang ay yung engine, pwedeng ang gagana lang yung electric motor, kaya nga siya hybrid. Pero iyon ay kung walang problema yung system mo. Kung okay ang baterya mo, okay ang electric motor mo, okay ang engine mo. Kahit pa sabihin mong okay ang baterya mo, kung sira naman yung electric motor mo, hindi rin gagana yung engine dahil walang magpapa-start sa kanya. At isa pa po mga kapatid, itong Corolla Altis na hybrid na ito, ang unang-unang gagana dyan, kapag in-on mo, nag-switch on ka, ang unang-unang gagana dyan ay yung mismong electric motor. For a Toyota hybrid vehicle, when not moving, all units stop and there is no wasted energy consumption. When the vehicle starts off, the motor drives it quietly and smoothly. Ang starting power niyan, electric motor lang. Gagana lang ang engine kapag talagang idiniin mo yung accelerator mo at nangangailangan ka ng power at speed sa unang salyada, sa unang pagkakataon, biglang gagana yung engine mo. For driving at low speed, the motor is used to achieve low fuel consumption. During acceleration, motor drive is combined with engine drive in a rotation range with good engine efficiency to drive the vehicle powerfully yet with low fuel consumption. Dahil kailangan niyang tumulong doon sa electric motor para i-abante ka ng mabilis o kaya ikaw ay paakyat, tutulong ngayon yung engine. Talagang mas malakas yung abante, yung torque at yung power nung hybrid po na iyan. Kung ang inaakala po nung nagtanong,
na i-start mo yung Altis na to, ito pong particular na Altis na hybrid na to pinag-uusapan natin. Halimbawa, nag-start ka dahil ito ay push start. Baka ang ini-expect mo, gagana yung engine. Hindi po. Ang gagana lang muna dyan ay naka-ready, no? Nakakasa yung iyong electric motor. The engine drives the vehicle and charges the batteries at the same time to raise the energy efficiency. During deceleration, the rotation of the tires drives the motor to generate electricity to store the power into the batteries for reuse. Ang hybrid na ito ay mayroong transmission. Meron siyang ECVT, Electronic Continuously Variable Transmission. Kaya yung starting movement po talaga na ito, ang magpapagana po ay yung electric motor. Papaganahin ngayon itong electric motor doon sa CVT, ayan na, aabante ka na. Hindi pwedeng gumana sa umpisa yung engine at patatakbuhin yung sasakyan. Kung sira yung battery mo, talagang wala kang maaasahan na ito ay gagana pa. Ito po tandaan nyo. Dito po sa hybrid na to, isang component lang na pinaka-importante or importanteng component ang masira, hindi na po gagana yan. Kahit sabihin mo buo ang battery mo, buo ang engine mo, buo ang electric motor mo, pero sira yung charger mo, sira yung inverter mo, sira yung generator mo, hindi nagagana yan. Dahil nga po ito ay highly electronics, highly computerized, at kung yan ay mayroong problema sa circuits, sa electronics, sa systems, sa operating softwares, hindi po talaga gana yan. Kaya kung nasira na yung battery, hindi na rin gagana yung internal combustion engine kasi walang mag-i-start sa kanya. Wala ring magpapagana dun sa electric motor. Doon naman po sa pangalawang tanong, bakit hindi na lang daw po namin kinargahan yung battery? Meron kaming thinking na ganun. Pero dahil nga po, nung idinating sa amin itong sasakyan na ito, alam na namin yung history at nakita na rin naman namin yung na-read ng aming scanner, ito pong sasakyan na to, highly electronics, highly computerized at digital na po ito. Kaya kung ano man yung mariread ng scanner, yun na po yun. Wala ka na ibang pwedeng gawin doon. Ngayon, kung yan ay kakargahan namin, isa-isa yung mga baterya, tinry namin yan, tinignan namin kung makaka-stand pa siya, makakatanggap pa siya ng karga. Pero sa totoo lang, wala na. Parang yung lumang cellphone mo na kahit na anong charge mo, ay hindi na kumakarga, hindi na tumataas yung karga. Minsan, 20% lang, pinakamataas, halos 24 hours ka na nagkakarga. Tinry po namin ganun at napatunayan nga lamang po namin na totoo yung sinasabi ng scanner namin, totoo yung sinasabi ng kasa na ang baterya po ng hybrid na ito ay talagang bagsak na, sira na, at kailangan ng palitan. Ngayon, hindi namin itinry na iyan ay lagyan ng charger at i-start namin, naku, napakadelikado nun. Kapag ka iyan ay nag-overcharge or nagkaroon ng problema, yung charger na isinaksak mo, baka pati yung buong system, baka pati yung mga computer box, pati yung PCM, yung power control module, nung Altis na yan ay masira at lalong dumami ang problema. The power control unit is the core of the hybrid system. It controls the electricity to provide appropriate amount to each unit. The drive batteries store the generated electricity and supply it to the motor to drive the vehicle. There is no need to recharge from an outside power source or to replace the batteries periodically. They also provide superior durability and heat resistance. At doon naman po sa tanong na baka daw po hindi talaga namin alam at pinagpraktisan lang namin itong Altis na ito. Mga kapatid, ako po ay isang electronic technician. Nag-aral din po ako ng automotive mechanic. At sa background ko nga po, nanggaling din po tayo sa engineering. At sa dami na rin naman po ng mga nagawa nating mga electronics na mga sasakyan, hindi po talaga pwede rito yung alatsamba. So nung dumating sa amin itong sasakyan na ito, kasama ko si Paring Ner, inaral muna namin yan, isang mabilis na aral. Pero mga kapatid, bago pa dumating itong hybrid na ito, marami na po akong mga vlogs tungkol dito sa hybrid at sa electric vehicle. So alam na natin yung mga wastong pag-iingat, pati yung mga warnings, yung ano yung dapat mong galawin at hindi mo dapat galawin, kung ano yung mga nakakakuryenteng wire dyan, at kung ano yung mga bawal. Kaya nga po, nung yan ay dinala sa amin, meron tayong magandang scanner, at sinabi naman ng scanner, eto na yung problema, naniniwala tayo doon dahil yan ay digital. So kung yan ay pinakailaman ko pa, gumawa pa ako ng ibang, kung ano pang mga tin-troubleshoot ko, dahil hindi ako naniwala doon sa sinasabi ng scanner, hindi ako naniwala doon sa mga pinag-aralan ko, kung ano-ano pa yung kinalikot namin dyan,
at nadagdagan ng sira. Yun ang pinagpraktisan. Pero ito nga po, hindi namin ginawa yon. Hinintay ngayon namin na makabili talaga ng baterya yung may-ari nito. At nung nakabili na ng baterya, isinalansa namin lahat yung baterya na yon. At pagkatapos noon, in-start namin, okay na. Hindi na kami nag-scan ulit dahil nawala na yung check engine. Okay na po siya at nagamit na nga po namin. At ito, ipinakita ko nga po sa inyo sa vlogs. Kung tatanungin niyo ako ngayon, okay ba yung Toyota Corolla Altis na hybrid? Para sa akin, okay na okay. Unang-una, Toyota yan. Pangalawa, Japan talaga yan. Okay ba? Okay na okay po. Pero gamitin mo yan hanggat bago. Gamitin mo yan hanggat nakakatipid ka pa. Dahil iba po ang maintenance dyan. Dahil pagdating ng panahon, pag umidad na yan, naluluma na yan, napakalaki ng gastusan. Hindi pwedeng hindi masisira yung mga components niyan. The power transistors used in hybrid vehicles and battery EVs are IGBTs, insulated gate bipolar transistors, which come in two types, silicon-based SiIGBTs and silicon carbide SiC-IGBTs. Compared to SiIGBTs, SiC-IGBTs offer higher efficiency, but they also come at a higher cost. Yung engine nito ang pinaka-stress, ang pinaka-matindi ang hirap dito sa hybrid. Dahil yung engine po nito maya't maya ay humihinto at gumagana. Dahil nga po doon sa kanyang design na kailangan siyang maging generator kapag mababa na yung karga ng baterya. Dahil kailangan hindi bumagsak yung karga ng battery below 30%. Dahil sa napaka-dynamic po nung operation, nung engine at nung electric motor, doon sa kanyang power split na design ng Toyota Hybrid, maya't maya ay gumagana yung engine, patay sindi. The power split device contained in the transaxle is Toyota Hybrid Core technology that divides the energy output from the engine between electrical generation and driving according to the driving conditions. Andar, patay, andar, patay. Ikaw nga, itry mo nga yan sa makina mo, patay sindi mo makina mo. O, di ba? Tapos ito pa mga kapatid, sa umaga, cold start. Siyempre hindi start yung engine dahil itong hybrid na ito, kapag on mo sa umaga, ang gagana rito ay yung electric motor. Paano kung bigla mong diinan yan? At kailangan mo ng speed, kailangan mo ng power, o kaya nandito ka sa bulubundukin. Di ba? At biglang gumana yung engine, malamig pa yung engine, persado na siya, ano ang mangyayari doon sa engine na malamig pa, pinagana mo na, tumatakbo ka na ng mabilis. O. Kaya po, yung engine nito, talagang parusa para sa kanya, yung design na yon. Halimbawa, tumatakbo kayo ng mabilis sa highway, takbong 80, 90, o 100, yung pinaka-maximum. Tapos, manual transmission yung gamit mo. Halimbawa lang patayin mo ngayon yung susi, naka-on yun, tapos patayin mo, mamamatay yung engine. Pero nakakambyo ka ng kinta, di ba? Patayin mo yung susi, mamamatay yung engine, nakakambyo ka ng kinta. Pag inon mo ulit, mga kapatid, aandar ulit yun. Kasi magkakaroon na ng power, aandar ulit yun. Kasi parang ang nangyayari, umiikot yung gulong, umiikot yung propeller, umiikot yung transmission, papunta doon sa clutch, papunta doon sa flywheel, papunta sa makina. Umiikot yun, aandar ulit kasi may kuryente na, may pasok na ng kuryente at ng gasolina or diesel. So ganun din ang nangyayari sa hybrid. Habang umiikot yung motor mo, yung electric motor at kailangan gumana ngayon nitong engine, no? Doon sa kanyang dynamic operation, nung kanyang power split, nung kanyang rotating motor, eto na. Biglang gagana ngayon yung makina mo. Yun yung pagka-dynamic ng system, nung design, nung hybrid ng Corolla Altis. Kaya nga po, ang sinasabi ko lang dito, maganda talaga. Gawang Toyota pa, gawang Japan pa. Pero gamitin mo ang hybrid mo habang bago pa. Kapag naluma yan, napakabigat at napakamahal ng mga piyesang masisira dyan kapag yan ay naluluma na. In hybrid vehicles with small capacity battery, problems can occur under certain conditions. When driving down a long downhill slope, regenerative braking operates for an extended period, causing the battery to become fully charged. Since no more power can be generated, regenerative braking does not operate. In this case, the engine is activated, and engine braking is used, just like in a conventional engine vehicle. Although the driver performs the same actions, the vehicle's behavior differs depending on the battery's charge level. This is one of the weaknesses of the Toyota hybrid system, which can cause a significant sense of discomfort for the driver. Kapag bumili ka ng kahit na anong model ng Toyota na hybrid, isulit mo yan.
Gamitin mo yan ng gamitin hanggang sa mabawi mo kung magkano yung halaga ng pagkakabili mo. Dahil totoong matipid siya. Totoong makakaipon ka ng pera. Pero hanggat bago, dahil kapag naluluma na yan at nagkaroon na ng problema, yung maraming mga components na sinabi ko, yung motor, yung engine, no, yung generator, yung inverter, yung PCM, power control module, lahat ng mga modules na nandyan, pati yung mga electronics niya, hindi po yan ordinaryong gastos. Magiging mahal po ang pagpapagawa niyan. Pero siyempre dahil sa iyan ay made in Japan, at yan ay technology ng Toyota, matagal yan bago masira. Kaya isulit mo ng isulit ang gamit yan. Huwag mo siyang itambak yan na katulad ng ibang mga sasakyan. Sabagay, itong sasakyan ko na to, hindi naman yan nakatambak. Itong isa dito, hindi rin madalas nagagamit. Kaya ayan, ito ngayon, ipapagawa sa amin. So marami pang mga sasakyan dito, mga lumang sasakyan, itinambak na lang. Kaya ngayon, nagpapagawa sila na nagpapagawa sa amin. Pero dahil sa ito namang mga sasakyan na ito, mumurahin lang ang mga pyesa, mga lumang sasakyan na. Pero yung hybrid mo, kapag binili mo yan, gamitin mo yan. Dahil pag hindi mo yan ginamit, para kang kumuha ng, ng batong ipupukpok dito sa kamay mo. Dahil mahihirapan kang bumunot ng bumunot kapag ka ikaw ay gagastos na sa pagpapagawa niyan. At isa pa, hindi po lahat ng shops ay kayang gawin yan. At kung kaya man namin gawin yan, saan tayo kukuha ng pyesa? Mabuti na lang yung hybrid na ginawa namin, nakabili ng baterya. Pero syempre, hindi na yun galing ng Toyota. Hindi natin alam ngayon kung tatanggapin pa yan ng insurance. The Toyota hybrid system is advanced technology that achieves both driving fun and superior environmental performance. Doon naman po sa nag-comment na ang aking daw pong content na yon ay for vlog purposes lang para makakuha ng maraming mga subscribers, ay oo naman po. Kaya nga po ako ay nagpapasalamat sa inyo at sa iyo dahil pinanood mo po ang aking mga vlogs. Umabot na po tayo ng 200,000 plus na subscribers dahil po sa inyong pagtangkilik at panonood po ng aking mga vlogs. Mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking mga vlogs at sa aking channel. Magpatuloy po tayo sa pag-aaral sa araw-araw na ako po ay gumagawa ng mga vlogs. Kung ako po ay nakakatulong, kumari po sana paki-share, paki-likes, at paki-subscribe po ang aking channel. Magandang hapon sa inyong lahat.